Unang-una po, nire-respeto ko po kayo. Nire-respeto ko po kayo. At saka, kaya nga po ako nag-o-offer ng aking tulong. Unang-una sa hospital. Pangalawa po, magbibigay naman po ako ng pangbubuhayan o kahit pa paano makatulong po ako sa inyo. Wala naman po ako ng aking intention. Wala naman po ako masamang intention sa inyo. Narinig niyo po, Ma'am Loida, magbibigay naman daw po siya sa ospital sa pangkabuhayan. Pero huwag niyo naman po siguro mag-expect na suntok sa buwan na 200. Ayoko makiram kasi sa mga figure kasi sabi niya magbigay ng pangkabuhayan. Okay na ba sa yung pangkabuhayan? Pwede na siguro yan. Dito naman pa ako, mga viewers ko. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? Kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan ko dyan. Maging sa ibang bansa ng mga OFW. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Lalo-lalo na yung mga viewers ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang programa sa RTIA. Viewers ni Miss Ivana Lawi, shout out sa inyo lahat. Shout out kay Miss Ivana Lawi, shout out kay Senator Rapi Tulfo. At sa inyong mga staff. Shout out po sa inyo lahat. Viewers din ni Pugong Bihero, shout out. Viewers ni Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Edna, Ate Jack. Viewers ni Katekram, viewers ni Papa Dins TV, viewers ni Kabisnes Official, viewers ni Lore Aquino Talita, at viewers ni King Lax, viewers din ni Virgilin Care. Shout out sa inyo lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, share, and comment. At no skip ad. Maglalambing lang po ako. Baka may nanonood po sa inyo, hindi nga pag-subscribe, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Itong aking upload ay may kinuha akong video clip doon sa upload video ni Senator Rapi Tulfo patungkol doon sa prank niya kay Miss Ivana Lawi. Matagal na to mga viewers ko, pero alam nyo, ilang beses ko na to pinulit-ulit panoorin. Grabe yung tuwa ko rito at saya sa prank ni Senator Rapi Tulfo kay Miss Ivana Lawi. Mga viewers ko. Kumuha ako ng video clip ito. Medyo mahaba ba ang video clip na nakuha ko mga viewers, hindi lang clip ito, mahaba eh. Kasi masarap kasi tapusin yung mabibitin lang din kayo kung kung maiksi lang kukunin ko. Para masarap panoorin. Pinakamaganda, kung di pa kayo nakapanood sa channel ni Senator Rapi Tulfo doon sa RTIA, i-search nyo lang yung Ivana Lawi at saka ni Senator Rapi Tulfo yung kanyang prank ni Senator Rapi Tulfo kay Miss Ivana Lawi. Mapapanood nyo yun. Mahaba talaga yun. Talagang mahaba. Talagang masasatisfied kayo. Satisfied kung tawagin. Ibig sabihin, talagang completos, recados. Makapanood nyo yun doon. Ito, kumuha ko ng video clip mga viewers ko. Good vibes lang tayo Good vibes lang tayo. Kumuha ko ng video clip. Panoorin nyo. Kahit ako, tuwan-tuwa ako rito. Tawang-tawa ako kay Miss Ivana Lawi. Talaga, yung prank niya, yung namimigay siya ng that time, pandemic yun eh. Namimigay siya ng relief good at may nagreklamo laban sa kanya doon sa relief good na binigay niya. Pero, prank lang yun mga viewers ko. Ito, panoorin natin. Kumuha ko ng video clip. Kayo na humusga kung ano masabi niyo, okay? Panoorin natin. Good vibes lang tayo Paalala ko lang ulit. Subscribe lang po kayo sa akin yung channel. Baka di pa kayo nakapag-subscribe Wala mga bagong viewers dyan. At viewers si Miss Ivana Lawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo. Pakisupport lang po. Ito. Panoorin natin. At aksyon, idol. Patungkol po ito sa reklamo ng isang ginang na nakaranas po ng matinding pagkahilo, pagsusuka, panghihina, at malalang pagdudumi po sa loob ng 2 araw. Nasa kabilang linya na po si Loida Rivera ng Cubao, Quezon City at ang nirereklamo po niya ay ang YouTuber po na si Ivana Lawi. And pinarapat po natin na makuha po ang kanyang panig, idol, and on the spot po ito, idol. Ako yung nirereklamo. Ano yung ka ng relief goods? Opo. Wait lang, hindi pa po guest. Hindi po. Kasi po, meron nag-file ng tumawag sa amin, nag-file ng complaint. Pero ako pa magyala kasi po, ako rin, ninigay din po ako ng relief goods. So, I'm on your side sa totoo lang. Pero, kailangan mapagbigyan mo natin ito pong complainant para naman wala ko sinasabi na ako po hindi bias na lahat po pinakikinggan ko. Hello po, Loida? Ma'am Loida, nasa kabilang linya na po si Ma'am Ivana. At ikwento na ulit yung inyo pong gusto iparating sa amin, ma'am.
Bali yung extra relief po na yun, nagaling sa pinsan ko kasi meron po sila na relief food din po, nasa kanila po galing po ng barangay. Tapos ay napansin ko po, nung magluluto na po ako, yung bigas po para po may bukbuk na po at may sira na rin po yung bigas na parang nasa na rin po siya sa bote. Tapos niluto ko ba rin po siya kasi nga po sir, gutom na gutom po ako ng araw na yon. Tapos yung telephone nila sa sir na sisig po yun. Sisig? Opo, yung sisig po yun eh. May dilata bang sisig? Meron po ako. Meron? Okay, sige. So ano nangyari ngayon, Ma'am Loida? Dahil po sir, pagbukas po po yung sisig na nilata po sir, kahit po yung talaga siya nakakaiba sir. Kaya pinita ko na lang din po siya para din po ako na nakakalihan po. Ma'am Ivana, kayo ba namigay ng mga relief goods, Ma'am Ivana, lately? Ako nung Monday, tsaka last week pa po. Monday tsaka Thursday. Saan po mga lugar po, Ma'am, ang pinuntahan niyo at nagbigay kayo ng mga relief goods? Mandaluyong, Quezon City, Taguig, Cubao. Taga saan po kayo, Ma'am Loida? At nakakawag po ako Quezon City, Idol. Okay. Kayo ba mismo nakatanggap ng relief goods? Hindi po idol kasi po yung pinsan ko po yun idol eh. Pumunta po ako sa pinsan ko para makutang eh. Yung na to sa akin po ako. Yung pinigil niya sa akin po para po may makain po ako. Okay. Ano pa yung laman ng relief goods ng supot? Ano ba, nakalagay sa bag? So nakalagay po siya sa purple po na eco bag po. May 5 kilo po na bigas yun. Oh. May 2 sardinas po. May 2 corn beef. Kung di pa ako nagkakabali, 2 sausage. Sisig din. May 3 meatloaf po. At saka mayroon din po akong naalala alcohol po. Okay. Ano ba mga kinain niyo doon, Ma'am, sa eco bag ng mga relief goods? Yung bigas po yun sa niluto pa siya po yung sisig po na nilata po. Na-screen mo ba ito? Si Ma'am Loida? Ito, nag-screen ko po yan. Tumawag po ako sa barangay, nakausap ko po yung kagawad. Wala naman po sa gagawin ko yan. Kahit po sa trabaho po siya, na-screen ko po mabuti yan, sir. Wala po siyang record na masama po. Mawalang galang na sa'yo, Ma'am Loida. Reklamo kasi nagsusuka ka. Bakit ka naman, sorry ma'am, sorry ma'am, sorry, I'm so sorry. Baka naman po COVID na yan. Bakit ka naman magpa-check sa hospital? Baka walang kinalaman po sa mga relief goods na binigay ni Ma'am Ivana. Ay, idol, hindi po kasi ito po na po, alam ko naman po yun kasi napapanood ko naman po sa balita yun, sir. Wala ito, po, o kaya si Punto. At saka yung paglina ko po, idol, okay naman to. Ito lang po talaga, sir. Pagpapawas ko, pananakit ng tiyan at talagang nalilita po talaga ako, sir. Okay. Ma'am Ivana, gusto mo kausapin itong si Ma'am Loida? O, sige po, sir. Hello po, Ma'am Ivana. Ay po, opo. Kailan po kayo nabigyan ng relief goods? Pwede po yun ako, natisan po, ma'am. Kasi ito po, notice na nakuha. Okay. So, ngayon ay linggo. Ilang araw ka na ba nagdudumi? Idol, 2 araw na po, idol. Teka muna. Nasaan yung mga ebidensya mo? Nasaan yung sisig at saka yung bigas? Idol, pinasa ko na po sa barangay para po ipag-uwi. Idol, binigay ko na rin po yung pangalan ng contact number ko ng pinagpasangan ko po doon. Sherry, ano nangyari sa mga ebidensya? Idol, tinawagan ko na po yung barangay secretary and verify ko po na finorward na po nila sa city health officer po for laboratory testing. Ang nakukuha po natin ito, yung resulta sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. Siya na po pala, idol, nagbibigay po itong nagkomento si barangay secretary at sinabi niya po, idol, na sobrang baho na nga daw po. As in, sobrang baho daw po yung sisig and may mga konting tutog na din po, idol. Kaya agad po nilang idinala sa city health officer para po mapalab test. And idol, na-verify po pala natin na ito pong sisig po na ito ay expired na po noong December 2018 pa. Ma'am Ivana, saan galing po yung madam? Galing po siya sa distributor po mismo ng Dilata. Direct na po kayo? Direct po siya. Tapos po, wala pang same day, pagka-deliver po, nag-impake na ako. Pinamigay ko po yung nasa labas para po hindi siya mainitan. Tapos the next day, yung nandito sa loob. Pero ano siya, hindi po, direct yun eh. From here, diniretso ko na po agad siya sa pag-deliver. Hindi ko siya pinatagal dito sa bahay or Chinek niyo ba yung mga dilata? Sinuri niyo ba? Kasi ako ma'am, nagbibigay din ako ng mga relief goods lately. Pinatitingnan ko sa mga staff ko yung dilata kasi kuminsan na-overlook ng mga tao dun sa kumpanya na pinibila natin na yung pala expired na, hindi nila na agad-agad na pull out dun sa warehouse.
Na-check nyo ba kung expired? Hindi. Hindi po isa-isa. Ay, isa-isa. Kasi yung ang dami nun, ilang libo kung yun, kung isa-isa yung kung tignan yung bayad retail. Gaano ba karami binili nyo po? Nasa 800,000 po yung binayaran ko. Wow. Ang laki. Kasama po yung bigas doon, ma'am. But lahat-lahat po ng gastos. Kasi po yung bigas is from ano po eh. So, talagang ano siya, hindi naman pwedeng sabihin na basta-basta kasi unang-una hindi naman ako kumukuha ng walang tatak, yung nakamura lang. Hindi po ako kasi ganun eh. Yung sa akin is gusto ko tumulong and gusto ko din ibigay yung kung ano yung best para sa mga pagbibigyan. Pero ma'am, matanong ko lamang, yung bigas ho ba, baka na-contaminate o yung ba nakuhusan ng gasolina, nahulog sa mga putik o chlorine, things like that. Sir Rafi, lahat po kasi ng bigas nakasilyado po siya eh. Paano po siya mawawag-contaminate? Unang-una, hindi ko po binuksan kahit aling bigas. Para din sa safety ng tao. Kung ano yung pagkabigay sa akin na nakasilyado siya, ganun pag po siya binigay. Kaya po, kung yung sinasabi niyo po yung sa chlorine, yung isang bigas na nalaglag dito, nandito po yun, hindi ko po siya nirelease. Kasi unang-una nakakatakot. Hindi po namin kinain. So nandito siya, pwede ko po ipadala sa inyo kung gusto niyo. Hindi po siya dinudid. Pwede po yan, ma'am, kasi pwede natin pa-inspect yung naiwan dyan. Para magkakaroon pa ng comparison yung mga investigator. Pagdating mo dun sa pag-check. Kasi nga po, nasa City Hall na rin po yung sample na nanggaling sa inyo. Mawalang galang na sa inyo, Ma'am Loida. Ikaw lang ba ang nakakain yan? Wala bang ibang nakakain bilang proof na talagang may problema yung sa relief goods? Ito nga pong problema ko kasi kahapon po nag-text po yung tatlo po na binigyan ko po si Alice Fair, si Alice Pina po at saka po si Kuya Noy Noy. Kaya po, same thing po yung nararamdaman nila, nagtatasin daw po sila, balik po at nakikita din daw po sila. Yun po yung tinext po nila sa akin kahapon. Ma'am, ba't di ka na po pumunta sa doktor muna? Ba't di ka na muna magpa-check? Ayun kasi nararamdaman ko po dito, since ito po yung nararamdaman ko sa dyan po, ayun po, pero hindi po talaga kaya ng idol, wala din ako talagang pera kasi. Yung pera ko po dito talaga, pinadala ko po sa probinsya, panggastos po ng pamilya ko po doon. Walang-wala po talaga akong pang-hospital, sir. Okay. Alam mo, Ma'am Lloyda, kinakampihan ko itong si Ma'am Ivana kasi ako yung namimigay din po. Marami naman namimigay din. Pero di mo ba dapat kayo ho na binibigyan din ng relief goods? Dapat tinitingnan nyo rin po, in-examine nyo po yung mga tatanggap nyo mga relief goods. Bago nyo po ito. Tulad na sabi nyo po, yung bigas, alanganin na, may bokbok, kung totoo yung sinasabi nyo. Tapos, yung dilata na parang sabi mo, may amoy, ba't mo kinain? Ngayon, alam naman po natin, di po ba kung ano po yung pandemic ngayon. Ay, wala na akong choice eh. Wala na po talaga akong pagkain ng araw na yun. Kaya wala po akong choice kung di kainin po yung binigay ng pinsan ko. Wala po lang po ano pinagdadaanan ko ngayon, sir. Wala po talaga ako. Hindi po po kakainin yun kung talaga hindi pa ako gutom. Okay. Well, pasensya na ma'am. No offense, intended. Hindi, ma'am, kasi bine-verify ko lang para masiguro na yung mga tao na susumbong sa amin, pasensya ulit ma'am ha, sa panahon ito, marami kasi mga scammer. Wala akong sinasabi na kayo po yung scam. So, naniniguro lang po kami. So, no offense, intended. Ano po, pasensya na. Paano ba kayo makatulong ma'am? Ano bang gusto niyo mangyari? Ayun, sir, gusto ko po sanang tanongin po sa inyo kung pwede ko po bang kasuhan si Ma'am Ivana o kung ayaw ko yung kakasuhan ko kung yung tubang po kanya ng dilata o kung yung po kanya po ng bigas. May katabi po kami dito ngayon na lawyer, si Attorney Garrett Tungol, para tayo kumonsulta. Attorney Garrett, kung ako kasi personal, dapat ilayo natin dito si Ma'am Ivana. Kasi siya yung nagkakaroon ng loob. Siguro kung may mga kakasuhan dito, dapat yung kumpanya. Pero ano yung legal opinion ulit, Attorney Garrett? Okay, Sir Rafi. Let's start with yung kumpanya muna. May specific tort tayo or there's a specific claim for damages po kapag ang manufacturer ay gumawa ng adulterated or contaminated na product, which I think po is yung case po natin ngayon. No? So kung sino man po ang manufacturer nito, pwede pong mag-claim ng damages si Ma'am Lloyda dun sa manufacturer. Sa manufacturer, Yes. Well, however, unfortunately for us, sir, since na-present na sa atin yung body of crime, which means alam na natin yung fact na may nangyari na ganitong damages, we are law-bound under Article 60 ng Revised Penal Code natin to report this crime. Otherwise, baka maging accessory tayo. Meron ba pananagutan dito si Ma'am Ivana? Kung baka ng
siya'y namimigay lang, nagmamagandang loob. So, kasi kung ganito ang nangyari, di wala na mamimigay na mga magmamagandang loob ng mga private individual. Matatakot na. May pananagutan ba sa batas yung namimigay? Tulad ng parang dito Ma'am Ivana na hindi naman niya kagustuhan yun, nagmamagandang loob ng tao. Yes, sir, meron pa rin. Although I really appreciate the gesture and I admire her advocacy para makatulong sa time nga ng sakuna na to. Of course, may responsibility pa rin po tayo under law to not be negligent. Ang kaso po na pwedeng ma-file dito ni Ma'am Lloyd laban kay Ma'am Ivana is criminal negligence under Article 365, which will be entitled reckless imprudence resulting to administration of injurious beverages and substances. Pwede ko ba natin yung apply niya sa mga project para huwag natin makialam? As much as I want to sana and ayoko na umabot to sa criminal or any case actually, sir. Natatakot lang ako for the sake of us dahil baka maging accessory tayo to this crime. Bakit nag-accessory? Under Article 16 po ng Revised Penal Code natin, those persons shall be counted as accessories kapag po tinago nyo ang crime which you have actual knowledge of. Hindi natin ako. Yun nga po, sir. So I So, ano magiging mga gagawin? I-report natin to sa... we are most responsible to report it to the fiscal's office. Yeah. Yes, sir. Okay. Narinig mo, Ma'am Lloyda, sige, may karapatan ka lang magsampa ng kaso kung sa kumpanya at kay Ma'am Ivana. Ano bang balak niyo po, Madam? Kung ganun, sir, di habulin ko po si Ma'am Ivana, sir. Kapag pati na rin po yung kumpanya ng Dilanan tsaka ng bigas. Nakain na at 260 lang po sa Dilanan po sa bigas po. At kay Ma'am Ivana, kahit 200 po yung sa kanya, sir. Ay. Bakit? Parang may kapang hindi na din sa pera, Ma'am. Kapababa po ako ng bahay, idol, at saka po pwede na rin po kasi bumili ng motor doon, sir, pag pinagkailangan ng araw-araw po na service. Alam mo, nastan kasi namin dito pagdating sa pera. Pasensya na, kung hindi lang sinabi ng Attorney Garrett, Ma'am Lloyda, hindi na kita entertainin eh. Kung nasa laban tayo, baka nakutusan na kita eh. Pero meron ka ng batas ngayon na kailangan pag may krimen, sinumbong, dapat i-report din. Anyway, pag-usapin ko na lang kayo kasi pag amount, nagbanggit ka 250 sa kampanya ng bigas, 250 sa kampanya ng dilata, plus 200 po kay Ma'am Ivana, sir. hindi ako nakikiram dito. Ma'am Ivana, pagdating sa pera, hindi po ako nakikiram dito. Sorry, Sir ma'am. Rocky, sa akin po, okay lang po ako magbigay ng unang-una yung sa pang-hospital po niya. Kung ano pong gagastusin sa doktor. Lahat po yung gagastusin niya sa hospital, sa pagpapatungkol. Wala pong problema sa akin. Hindi ko na po kailangan umabot na na. Ayoko na po kasi palakihin ko eh. So, I will take my responsibility. And dahil syempre po galing sa akin daw, may huwag na sisig eh. Eh sige po, yung pang-gamot sa hospital, wala pong problema sa akin. At bibigyan ko na lang din po siya ng tulong pang kabuhayan niya. Pero sobrang laki naman po yung hinihiyak. 500,000, 700,000. Ay, nagulat nga ako dito sa babae ito eh. Hindi, sinasabi niya po, pagkakaintindi ko, 250 raw po doon sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dilata, 200 daw sa inyo, parang 700. Parang 200 lang daw po sa inyo. Kasi ma'am, hindi ako nakikiram niya pag sa amount, lalabas ako dyan. Ano po yung... Sir, kung magbibigay po ako sa kanya ng 200,000, mas pipiliin ko na lang po ipamigay na lang po sa mga taong nangangailangan. Demanda na lang po na ako, okay lang po sa akin. Kasi, alam niyo po, marami na po makakakain sa 200,000. Eh, parang, napaka-selfish naman po ipapagawa lang niya sa bahay niya. Ang dami pong nagugutom na yun. So, hindi ko po priority patayo yung bahay niya. Ang priority ko ngayon is to help people. Lalo na ngayon sa nangyayari sa Pilipinas, diba? Ang daming tao nagugutom. Yung intention ko talaga was to help people. Never kung gusto na may mangyaring masama or palagay sa kung ano man yung nangyari. Pero hindi ko po intention yun, Sir Rapi. Okay. Na ano lang ako, kasi parang gusto ko lang magtumulong, tapos gano'n yung nangyayari. Pag Ma'am Lloyda, ang sabi po ni Ma'am Ivana, hindi siya magbibigay sa iyo ng 200, I'll see you in court. Parang ganyan ang siya sabihin. Pero doon sa kumpanya ng bigas, hindi siya may kialam. Hindi naman po ako magpapatigas. Bibigyan ko po siya ng hospital, ng tulong po sa kanya. Bibigyan ko pa po siya ng cash. Para syempre po, ayun po makadistorbo sa kanya. Syempre, kahit pa paano naano din siya dahil sa akin. So, parang gusto ko po yun galing po sa kalooban ko na kung magkano po ibibigay po. Pero hindi naman po yung magdidemanda siya ng malaking halaga, diba? Hindi naman din po fair.
pwede ba makausap yung mga nag-impake ng mga relief goods para baka sila din nagka-problema, baka nagkahalo-halo, o baka silang naging papaya, in fairness? Sino-sino ba mga tumulong sila sa pagkabalot? Family ko po. Pwede mo ba sila makausap? Kasi ma'am, involved lahat dito eh. Dahil sa loob po ng compound ginawa ko, walang ibang taong involved. So, ibig sabihin, between you and your family lamang. Opo, pero kung na lang po natin isama sila, yung family ko po kasi sila. Pero ako na lang po, I take naman responsibility. Hindi ko naman po nasabing tatakbuhan ko to. So, hindi pa siya pwede. Hello, Mami. Magandang hapon. Mami, pasensya na po, Mami, ha? Pasensya po, Madam. Mami, kasama ho ba kayo, Ma'am, na nagbalot, nag-impake, kung sa mga gusto, Ma'am? Ay, opo. Hindi kaya nakahalo po ng mga ibang dilata dyan na siguro po, I don't know, nag-grocery po kasi ibang store, tapos nagkamalo kayo, napahalo niyo po. Hindi kayo ganun nangyari, Mami. Alam naman po kasi, nakahiwalay po yung, dahil box-box po yan. Hindi na so, pinanong na po agad yan sa, sa isang mihilim. Kailangan po ba, Sir Rafi, sila mama? Kasi ako kayo naman po sa akin, ako na lang po sasagot. Hindi kasi Ma'am Ivana, kasama kasi siya sa pagbabalot. Tumutulong na po ako dito, Madam. Kasi kasama sa pagbabalot, dahil pagdating ko sa investigation, halimbawa, nagkatimandahan na dahil sabi nyo, hindi kayo gigipin doon sa gusto mangyari nitong si Ma'am Loida, kasama lang kayo sa investigasyon, patatawag ko sa korte, kasama po sila. Kasi tatanong ng korte. Sa nila po, Mama, ito nag-aaral, pagdating sa korte, halimbawa, natuloy yung demandahan, pati ba yung mga nagbabalot madadamay dito? Magkakaroon lang sila dahil masasama po sila sa trial mismo. But the primary suspect po would be Ma'am Ivana. Confirm with them kasi gagamitin nga po natin sila as witnesses if ever. So I suggest nga, kausapin natin sila, let's get the facts straight. So okay lang naman po na ma-expose sila sa onting questioning ngayon. So, Mami, kayo na po ay hindi naman ho madidiin, maki-question na po kayo. Tulad ito ginagawa niyo, sabihin niyo lang alam niyo kung ano talaga nangyari, ano po. So, may problema dito ngayon tayo, Ma'am Ivana, kasi po, itong si Loida, merong gustong hingin at kami naman ay hindi kami makialam. Baka pwedeng mag-usap na lang muna kayo dalawa at pagbigyan kayo 2-3 minutes. Buhay po, Ma'am Loida, kausapin niyo si Ma'am Ivana. Sige, kung ano gusto mong mangyari. Ma'am Ivana, Hello po. sa totoo lang po, Ma'am Ivana, fan ko po talaga kayo eh. Pati fan na po kayo. Nakakatawa po lang po talaga na sobrang disappointed talaga ako kasi nabigay po kayo ng relief food, hindi nyo man lang po kinet ng mabuti. Tuloy, ito ako ngayon, nagka-aberya, problemado. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin ko. Nagpapilin din na po ako sa probinsya. Nabinubuhay. Ganun to kayo kontrato na mahihirap. Ganyan talaga kayong mayayaman. Magbibigay kayo ng relief. Ganun ka, palibasa, mayayaman kayo. Unang-una po, nire-respeto ko po kayo. At saka, kaya nga po ako nag-o-offer ng aking tulong. Unang-una yung speech ko. At pangalawa po, magbibigay naman po ako ng pangbubuhayan o kahit pa paano, makatulong din po ako sa inyo. Wala naman po ako ng aking intention. Wala naman po ako masamang intention sa inyo. Narinig niyo po, Ma'am Loida, magbibigay naman daw po siya sa ospital at sa kapampabuhayan. Pero huwag niyo naman po siguro mag-expect na suntok sa buwan na 200. Ayoko makiram kasi sa mga figure kasi sabi niya magbigay ng pagpabuhay. Okay na ba sa yung pagpabuhayan? Pakapagdating ka. Bakit talaga para matapos po eh. Gusto ko talaga matapos yung bahay. Papaayos ko po yung bahay namin. Ito muna, Ma'am Loida. Parang meron na ako naamoy dito na hindi maganda. So, bibigyan na ako kayo ng pagkabuhayan. Ano bang klaseng pagkabuhayan ang in-expect mo, Ma'am Loida? Siguro sir, yung grocery store po. Hindi ko siya sari-sari store po kayo. Okay. Answer pa ko pagdating sa mga perang gano'n. Grocery store. Yan ang gusto mo. Ano ang grocery store, Ma'am Loida, na iniisip mo? Sir, pwede na po siya, sir, kasi papatayuhan pa po niya ng parang yung sa store po niya, tsaka yung product din po. May karoon. Ma'am, come on, ma'am, please. Di ba, isisingit ka sa kumpanya o 250 sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dirata.
Oh, meron ka na agad 500. Baka naman ito namigay sa'yo ng magandang loob. Baka naman kunting konsiderasyon. Palibaan yung narinig mo naman na meron kang laban sa narinig mo na yung nagsalita rin sa Atty. Garrett, lumakas na yung loob mo. Para kang manok na tumaas agad yung tapang. Baka naman pwedeng medyo pakumbaba ka ng konti. Ibig sabihin, bawas-bawasan mo naman yung presyo. Sige po sir, alam ko sa inyo kahit 100 na lang po. 100 tapos kagamot. Opo, pagtawagan mo sa hospital. Tsaka ito, siyempre yung tatlo rin po na apektado po dun sa nabigyan ko po ng relief food. Para din po sila. Panigurado po yun, idol. Magdedemand din po sila doon. Teka, akala ko sobrang itong problema. Idol, ako po kasi yung tinitest po nila eh. Ako po yung ini-stress po nila sa pagkakas sa gabi kasi po sila nadamay. Kung alam ko lang po talaga, hindi ko na po talaga bibigay yun. Inaawa ko talaga din ako sa kanila. Kasi alam ko po sila ng isang kainan daw po. Kaya nagbigay din po ako sa kanila kasi marami naman po yung binigay ni Ma'am Ivana. Napakarami ngayon, tutusin. Ang dami. Bongga pala ito si Mami Ivana magbigay. 100 daw Mami Ivana plus papagamutin kayo. Tapos habulin mo yung kumpanya ng bigas, tutulungan namin kayo, tapos habulin mo yung kumpanya ng dilata. Tapos 100 yung Mami Ivana. Okay na ba sa yun? Sige po sir, okay na po sa akin yun. Basta po sigurado po na matutulungan po ako sa pagpapagamot po. Pagpapagamot po sir, kami din po, katulungan din po sila kasi sigurado po magreklamo din po sila. Baka po pumaling sila, magreklamo din po sila sa inyo sir. Mami Ivana, yung 100 daw, Sir Rocky, kung kayo po ang tatanungin, so tingin niyo po ba, fair po ba ang kung ako po, singkong doon hindi ako magbibigay. Pero unfortunately, dahil nga po doon sa pinanggit ni Atty. Garrett, kasi unique po to sa mga natatanggap namin reklamo before. Ito po kasi, mayroong binigay na pagkain, tapos na food poison yung nabigyan, yun na po, medyo tagilid tayo. Ngayon, nasa inyo po yan, pwede nyo po ilaban to sa korte, hindi na po alam kung ano nangyari. Yun nga lang po, unfortunately, pati yung kung sino man yung sa household ninyo na tumulong sa pati yun maabala, pati yun matatawag sa korte. Although hindi naman sila maipit, kaya lang pati sila maabala. Kaya dito meron lang dito ma'am, yung bang magkakaroon to ng full coverage. Kasi yan po iniiwasan natin na yung magkaroon ko ng full coverage sa media. Kung baga pitestahan ko ng media, ito lalo itong si Lloyd, dapat pitestahan ko ng media, yun po kinakatakutan ko. Kung ako mama, hindi ako magbibigay. Pero kung halimbawa, maiipit na ako kung ako personal ma'am, personal, bulsa ko na magbigay. Pero kung nakataya yung pangalan ko, baka magbibigay na siguro ako. Sir, wala naman ako pangalan. Wala akong pakailan sa pangalan ko. Kasi para sa akin po, hindi ko po nakikita yung mali eh. Yung sa akin was, my intention was very clear. And kaya nga ako mag-offer din ng lahat ng hospital, kung sino man sila, tatlo daw sila, okay lang po sa akin magkaya ng hospital. Pero huwag na lang nila muna idamay yung pamilya. Sa akin na lang po. Pero nabilang pag ito kay kanina, magbibigay ng pangkabuhayan. Kayo na lang po magsalita at mag-offer sa kanya. Ano ba yung pangkabuhayan na gusto niyo pong Ibigyan ko po siya ng pang-sari-sari store niya, pero hindi grocery store. Huwag na naman po yan. Para kahit papano, kahit araw-araw, meron siyang pwedeng pagkakitaan. Mga magkano po Ma'am Ivana ang magbibigay ninyo para sa sari-sari po? Ma'am, kahit magbigay na lang po ako ng 50. Para, aside po dun sa hospital. Para nag-ibigay na parang, ang sorry ko na lang po sa lahat po na, at hirap ko na dinatapos. alam mo, Ma'am Loida, alam ko naiyak ka kanina. Si Ma'am Ivana naiyak din. Kasi nga naman, magandang loob na yung tao. Nabigay na siya ng mga tulong. Tapos ngayon, siya pang lalabas na masama, siya pang maiipit, siya pang makapaya. Pero anyway, hindi ako makikialam. Alam ko may karapatan ka rin mag-demanda, Ma'am Loida. Kung pwede kita. Pero sir, okay lang naman din po sa akin. Nire-respeto ko po yung law. Ngayon po kung dinidemanda niyo din mo, okay lang po sa lahat. Pero syempre, ayoko din naman palakihin ito. Pwede naman natin ayusin dito, di ba? So, para na din sa kanya, syempre ngayon po, lahat tayo nasa bahay, nasa ECQ tayo. So, bakit kailangan natin pumunta ng korte, ng gano'n, pwede naman natin ayusin. Alam niyo, hindi ako madamo. Hindi ako madamot na tao. Para sa, sorry. Kasi nasasaktan ako kasi parang intention ko tumulong, tapos parang naging masama ako na parang dahil gano'n daw ba yung mayaman. Kasi naman naman kasi namin niya kasi
Lloyd, nakakasakit damdamin daw po kayo, ma'am. Hindi naman po ako magsusuko kung hindi ko po pinagdadaanan nito, sir. Wala po siya sa katayuan ko, sir. Kaya hindi ko niya alam po na pinagdadaanan ko nito. Idol ko rin naman po siya, sir, eh. Sa totoo lang po. Idol na idol ko po sila silang pamilya. Pero kung hindi ko po naramdaman dito, kung hindi ko po naranasan dito, hindi po ako magre-reklamo, sir. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Ivana, pati ako na-touch ako, sa totoo lang na-touch ako. Nagmamagandang loob siya, ito pa ngayon siya nalalagay sa alanganin, pero ayaw niya masangkang ka, so baka pwedeng out of court settlement. Hello po, Ma'am Ivana. Baka pwede pong ayusin na lang po natin ito, ma'am. Yun din po ang aking gusto. Yun din po ang hinihingi ko sa inyo. Lahat po yung pang-hospital, wala naman po problema sa akin. Pati po yung ibigay ko po sa inyo pera. Pero Ma'am Ivana, pasensya na, ano yung tatlong, anong pangalan ng mga tatlong? Tessa, Noy Noy? Bakit kasi nagreklamo? Opo, sir, kasi sabi ko nagre-reklamo, alam ko po naman tinagaling ko kay Ma'am Ivana yun. Binigyan ka na nga lang, namimigay ka pa, anong klase yan? Anong reklamo pa nangyari? Naawa po kasi ako sa kanila, idol eh. Ma'am, huwag mo na siguro bigyan to kasi pag binigyan mo ito, Ma'am Ivana, meron pa sinasabi kong Tessa, meron pang Gina, meron pang Lloyd. So, parang baka gusto mo kung parang nila. Sorry, Ma'am Lloyd, hindi sa, natatawa ko sa totoo lang, pinipigilan ko lang galit ko sa Ma'am Lloyd. Dinada ko sa tawa. Gigil na talaga ako sa iyo. Baka naman gusto mo kung barangay mo na lang, demanda, Ma'am Ivana. Hindi naman po ako ganun, mawalang galang lang po, sir. Hindi ko po gagawin sa programa niyo, sir. Ang taas po ng respeto at paggalang po sa inyo, sir. Magkano sa tingin mo hingin nitong si Tessa, si Gina, sa Kanoy-Noy? Sir, kung malaman nila kung magkano po yung hihingi ko, baka yun din po ang kanilang ide-demand. Ide-demand din po ito kung kakausapin niyo po sila, kung magre-reklamo po sila. Okay, tapusin natin ito, mababa na. Gusto mo last words, Ma'am Ivana, meron kayo gusto sabihin? Na-stress na si Ma'am Ivana, stress na. Pasensya na po, Ma'am Ivana. Mother's Day na Mother's Day, di ba, Sir Rob? Parang sa akin kasi ang saya namin kanina eh. Parang sa akin gusto ko lang din po magpasaya ng tao. Kung gusto niya, apat sila, hindi po okay lang talaga sa akin, i-demanda po nila ako. Dahil po nire-respeto ko po yung wakas natin. At susundin po natin ang maayos yun. Kaya marami po silang kailangan na daanan. Siyempre, hindi naman siya agad-agad na matutulungan kung dadaan kami sa korte. Siyempre, mahabang proseso po yun. Kaya po pinibigay ko din sila ng option na lahat po sasagutin ko. Tapos bibigyan ko po sila ng pangkabuhayan. Ayun, pangkabuhayan, 50,000 sari-sari stop. So, Ma'am Noida, ito, ako na lang siguro magsasalita sa'yo. 50,000 sa'yo, 50,000 kay Tessa, 50,000 kay Gina, 50,000 kay Noynoy. Pangkabuhayan, lahat ka, tapos ka mo. Sige po, idol, alam-alam po sa inyo, idol. At saka, ano ko rin naman po si Ivana. Sige po, yun na lang po, idol. Basta siguro po ni Ma'am Ivana na tutulungan niya po kami lahat po sa mga kanyang pagkakataon. Pinalat po ang kapunan po. Ba't mo kayo malungkot? Parang stress na Hindi stress. naman ako ang nalulungkot dahil nanghihingi sila ng pera or dahil gusto nila ng 100,000 sa akin. Ano naman po ako dahil parang ginagawa ko nilang negosyo eh. Parang lahat sila, nagtitig sila ng advantage sa isang tao na yung intention nila is tumulong. And sa akin po, okay lang po ako tumulong sa mga tao. Basta po fair at basta yung magaan sa kalooban. Alam niyo kasi ngayon, Ma'am Ivana, kaya nga ito warning na rin sa lahat ng mga individual na nagmamagandang loob, na namimigay ng mga tulong. We have to be very careful kasi tayo nga nagmamagandang loob, tayo pang titirahin. Marami pong scammer ngayon, Ma'am Ivana. Napakarami pong scammer. Naghanap na silang kakataon. Tulad nito. Hindi sinasabi ko, Ma'am Lloyd, scammer ka ha. Pero para bang lumilitaw na magandang loob na nga, may scam pa itong si Ma'am Ivana na 100,000. Kung 3 kayo, 4 kayo, 200,000. Samantalang gumastos na siya ng kulang-kulang 1 milyon. So, kung 200,000 kayo plus 800,000, 1 milyon, bali na gastos ni Ma'am Ivana rito. Ano po yung reaction ng mama niyo dito, Ma'am Ivana? Shock. Kasi actually, Sir Rafi, pati si Mama nakapunta na siya sa si dating daddy ko. Nagreklamo din po siya. So, I mean, alam ko naman po na fair kayo and nire-respeto ko rin po kayo. Kaya, hindi ko akalain na sasama ko dahil sa kaso. Okay. Ganito na lang, i-wrap up na natin. Ma'am Ivana,
Ma'am Ivana, naiyak na po kayo. Pasensya naman kung napaiyak po namin kayo. Sorry po, Ma'am. Kung napaiyak po namin kayo, kung kayo po yung nasaktan dahil sa sumbong na ito. Ginagawa lang po namin yung aming trabaho. Kailangan po talaga. Pasensya na, Ma'am. Ito na po, Ma'am Ivana. Ma'am Lloyda, direction mo na ako. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Ma'am Lloyda? Diretsahan na. Umiyak na siya. Sige, idol, ito po, para maging okay na at matapos na rin po. Ma'am Ivana, matagal na po kasi kitakpan. Nakita ko po kasi, ang sexy niya po nung naglalaba po kayo, tsaka nung nagkakarwash po kayo. Gusto ko na lang po ako kung paano po gawin yun. At saka po kayo, naglalagin po yung galing po ninyo, naglalaba po kayo, tsaka nagpupukas po kayo ng kotse. Bakit po ba, Ma'am Ivana? Hello, ma'am. Dito, Ma'am Ivana. Sir Rocky! Sorry, Ma'am Ivana. Sorry. Pasensya na. Sige, wait lang. Ma'am Ivana, hindi to. Staff ko ito na nagpanggap. Gusto ko sorry sa'yo. Sige. Ate Lois, ano po ako ba kayo? Idol ka ito, Ma'am Ivana. Sobrang idol ka ito. Kausapin mo na. Sino si Ivana? Hello po, Ma'am Ivana. Ano po ba pangalan niyo? Alam, ma'am, sorry po talaga. Napaputusan lang po talaga ako. Pero napaputusan niyo po ako. Ma'am, so sorry. Sorry talaga. Naiiyak na po ako kanina. Talagang na-stress ako kayo. Sorry po. Sorry naman ako. Perfect po talaga. Napaputusan niyo po talaga. Sir Rocky, kailan po kayong nagpa-prank? Kailan ka naging magkawash, ate? Ivana. Hindi kasi si Ivana, ang dami kasi mga staff ko na pinapanood ka at silang nagsuggest na i-prank daw kita. Sila nagsuggest mga staff. Pero hindi po kayo nagpa-prank. Nagpanood ko po yung prank ni May Ate Suzanne. Hindi po kayo ito malala. So, hindi po, matikir, pera. Tinagawa na ka ng atal mo. Ito ba, what yung may 14? Alam mo, mami mo ito eh. Ayun, mami. Miss Ivana, never mo nahalata na pinaprank ka na? Sir Rocky, hindi po ako makalata kasi po parang totoo yung... Ibig sabihin, magaling itong staff ko. Lloyda, bigyan kita ng malaking bonus. Tapos nanginginig ko yung boses niya sa akin na ngayon may tinaman. Umiyak ka siya. Miss Ivana, So, yun, di ba, mga viewers ko? Napanood nyo, di ba? Grabe tawa ko rito. Talagang napaiyak talaga si Ivana Lawi, mga viewers ko, sa prank ni Senator Rapi Tulfo. Dahil doon sa nagsumbong sa kanya na stop lang pala yun. Prank nga eh. Parang ginawa nila yung para kay Miss Ivana Alawi, yung prank. Para maging kapanipaniwala at maniwala si Miss Ivana Alawi. Grabe talaga. Talaga napaluha dyan si Miss Ivana Alawi. Pag pinapanood ko to talagang, pati ako napapaluha na rin dahil sa, si Miss Ivana, naman, tumulong ka nga lang naman eh. Ginawa mo lang ng mga naman talagang pagtulong, tapos ganito pa, ikaw pa babalikan. Nagbigay ka na nga lang, tapos yung binigyan mo, nagrereklamo laban sa'yo. Na ikaw na nga ito nagbigay. Mga dilata, di ba, panahon ng pandemic, di ba, marami tayong nakukuha ng mga ayuda mula sa mga taong namamahagi, namimigay ng tulong, di ba? Kung saan-saan tayo nakikipagpilahan, pumipila tayo para lang makatanggap tayo ng mga ayuda that time, nung kasagsagan ng pandemic, mga viewers ko. Kaya, nakakatuwa lang. Shoutout sa iyo, Senator Rapi Tulfo, pasensya na kayo, Miss Ivana Alawi. Kumuha ko ng clip, medyo napahaba. Pagpasensyahan nyo na po.
At sana mapatawad niyo ako. Okay? At sa mga viewers natin, mga viewers ko, mga kapwa ko viewers dyan, baka may nanonood sa inyo dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Yan lang po. Maraming salamat sa panonood ninyo at sa suporta ninyo. Tuloy lang po natin ang panonood sa mga upload video ni Miss Ivana Alawi, sa mga upload video ni Senator Rapitul po sa kanyang programa sa RTIA. Panoorin po natin dahil talagang malalaman natin ang mga sari-sari problema na nasa bibigyan niya ng solusyon ni Senator Rapitul po ng kanyang programa. Marami siyang natutulungan. Kaya di tayo magtataka kung bakit siya yung nilalapitan ng mga tao nagkakaroon ng problema. Di ba? Lalo sa pamilya, sa sa nangaagrabyado, sa trabaho. Nasusolusyonan niya yung mga viewers ko. Nasusolusyonan niya kahit paano. Yung mga kuha niya. Ibig sabihin, nagagawa niya ng paraan kung ano nararapat. Tapos nalalaman natin mga batas kung anong nararapat dito kay Senator Rapitul po sa kanyang programa. Marami tayong mga batas na nalalaman na hindi natin masyadong nalalaman. Dito sa kanya, sa programa, may mga batas na dapat talagang malaman natin na hindi pa natin nalalaman. Di ba? Sa tulong na rin ng mga abogado ni Senator Rapitul po na hinihinga niya ng mga opinion, suggestion, di ba? So, yun lang po sa akin. Maraming salamat po sa inyo sa panonood niyo. At paalala ko lang ulit, maglalambing lang po ako ulit sa inyo. Baka may nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Lalo-lalo ng mga viewers ni Senator Rapitul po, viewers ni Miss Ivana Alawi, viewers ni Pong Bihero, viewers ni Krishna, viewers ni Kalinga Prab, Kiabal, Ate Nati Jack, viewers ni Tatay Tekram, viewers ni Ka-Business, viewers ni Papa Lins TV, viewers ni Lore Aquino Talita, viewers ni Virgilin Care, viewers ni King Lax, at ni Daddy Frankie, Vince TV, viewers. Supportan po natin mga viewers ko at yung aking channel. Subscribe lang po kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. At no skipad, okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal.